Magandang umaga sa inyo, tanghali, hapon ng gabi, Brother Joe. Meron akong gustong share sa inyo dito sa karaoke at pananampalataya. Galatians chapter 4, verse 4. Datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop sa mga anak. At sapagkat kayo mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Yung ginamit ko ay Tagalog Bible. Malalim na Tagalog. Sabi nga ng iba, ito ay parang King James Version. Yung mga malalalim na Tagalog. Pag sinabing Tagalog, maraming version ng Tagalog. Ano muna to yung introduction? Yung mga Tagalog ng Bulacan, iba naman sila magsalita sa Tagalog ng taga Metro Manila o Maynila. Yung mga Tagalog naman ng sa parting Batangas, Laguna, magkaiba pa rin. Kasi nagpunta na ako sa mga lugar na yun. Yung mga Tagalog, Mindoro, iba rin. Nadi-develop nila yung kanilang mga klase ng pagsasalita ng Tagalog. Kaya, pag sinabing Taga-Luzon, hindi nangangahulugan mga Tagalog ang nakatira doon. Sa Luzon, maraming mga ethnic groups. Mga Ilocano, mga Sambals, taga-Sambales, yung mga Kapampangan, Bulacan, mga Tagalog, iba-iba. Parang pag pumunta ka rin ng Bisaya, di ba? May nagsasalita ng Cebuano, may nagsasalita ng Hiligaynon. So, hindi nangangahulugan na sa isang particular na lugar ay ganun lang ang salita. Kahit sa Mindanao, may mga nagsasalita ng Cebuano, Maranao, Tausog, iba-iba. Unique ang Pilipinas, unique. Unique ang Pilipinas. So, pero sa oras na to ay yung aking pagsasalita ay sana maintindihan nyo yung sa Tagalog, Metro Manila o Maynila. Sa Galatian o Galacia, yung mga taga-Galatian sa lugar na yon. Now, dati ay tawag sa kanila ay sa Asia Minor. Now is modern Turkey, na naging modern Turkey. Galatians chapter 4 verse 4 yung binasa natin. Ulitin ko, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. At sapagkat kayo mga anak ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama, o Aba, Father. Nung dumating ang Panginoon Jesucristo rito ay panahon ng Roman Empire. Panahon na kung saan ang smelting irons at saka yung mga tinatawag na mga builders ng mga massive stone o rocks o yung mga columns tulad halimbawa ng mga Roman amphitheater, yung mga buildings na Colosseum, yung mga ganyan. Yan ay mas na-reinforce nila yung paggawa niyan. Tsaka yung mga Romans, sila ang nakapaggawa ng tinatawag na mga public highways, yung mga roads. Diyan din inadapt yung yung paggagawa ng mga karsada sa mga bawat lugar, yung klase ng pagbibuild ng roads. Nilalagyan muna ng malalaking bato, pagkatapos yung medyo maliliit na bato, tapos kino-compact nila yon. Tapos yung mga buhangin o lupa na pwedeng
Ayun ang gagawin nila. Tapos nilalagay nila ng crown, yung karsada, yung road. Yung roadways, sa itaas nun yun. Crown ang tawag sa ganun. Tapos left and right, para yung tubig doon pupunta. At hindi sa gitna ng daanan. At hindi lang yun. Ang mga Romans din, ang nakaimbento ng tinatawag na mga plumbing system. Yung mga plumbing na nagawa nila yan sa pamamagitan ng kanilang mga yung mga ideas nila, yung paano nila aqueduct kung tawag, aqueduct. Kung paano nila mapapadalo yung tubig mula sa bundok papunta dun sa city nila. Mga aqueducts ang ginawa nila. Sila lang ang kauna-una na nakagawa nun. At yung mga plumbing system, yung mga P-trap, yung mga ganun, yung mga sa panahon ng mga yung mga sa Great Britain noon, yung mga English people, they don't have plumbing system yet. Mas advanced ang Rome, ang Roman civilization. At saka yung bathroom ng Rome ay meron na kagad parang P-trap, doon natin na adapt ng modern na mga tao, mga engineer, mga nagdi-design yung yung toilet, yung mapapaano nila yung tubig kasama yung mga dumi ng tao na pa-pump out o napaplush. So, sa madaling salita, ang Roman Empire ay isang powerful na empire nung panahon na yon. At no one can yung nagme-messed up sa Roman Empire kasama nga Rome. Kasi ang Roman Empire ay as far as Italy, not only Italy, Greece, umabot yan sa Asia Minor, now modern Turkey, sa Eastern Europe, yan ang mga empire nila, sa Spain, Portugal, Germany, yan ang mga Roman Empire nila. Ayun ang mga Roman. Maraming mga bansa. Kumbaga sa USSR, nung panahon ng may USSR pa, ay yung mga bansa na yung kapaligid nila. Pero tong Roman Empire talagang malaki siya. Malaki yung niya. Malaki. Sakop niya yung Israel din. Sakop niya yung Northern Africa. Marami siyang sakop na mga bansa na pinatatakbo ng Rome. Yung mga makapangyarihang mga senate nila rin at military. Sa mga military campaigns. Dito sa panahon na to, year 4 BC, bumaba ang Panginoon. Dito siya nagkatawang tao at dito niya ginanap yung kanyang tinatawag na public ministry para sa pangangaral ng kaligtasan o gospel. Makikita natin sa Galatians chapter 4, ito ang nilalaman ni Apostle Paul na sinabi niya sa mga taga-Galatia. Yung mga Galatian people. Sabi niya, sa Galatians na binasa natin, the Father's will is to save mankind. Yun ang will ng Ama. Yun ang will ng Diyos. Makikita niyo sa Old Testament, there are lots of wars. Talagang salakayan dito kasi ang mga tao nun, they don't believe in a one true God. We believe in one true God, just like the Jewish people, just like the Hebrew people. We believe there is only one God. But if you study the Bible from the Old Testament up to the New Testament, there is only one God, but God eternally exists in three persons, which is the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Isa lang. There's no many gods. I am monotheist. I'm not polytheist. Hindi ako naniniwalang maraming Diyos. Ang mga Hindu naniniwalang maraming Diyos. Ako bilang Kristiyano, naniniwala ko that there is only one God. But this only one God exists in three persons, which is the Father, the Word, and the Holy Spirit. The three persons recorded up in heaven, according sa Book of John. Ang will ng Diyos ay iligtas ang tao. Pwede naman palitan ng Diyos ang tao di ba? Pwede niya naman i-replenish yung iba. Halimbawa, sa akin sa naisip ko, yung ginawa ng Diyos sa flood of Noah,
Did He totally destroy mankind because of their sins? Hindi eh. Iniligtas niya yung 8 tao, yung family niya. Sila nagpasimula ngayon. Pagkatapos nung magkasala uli ang mga tao, dumami ang kasalanan, dumami ng dumami. And then, here comes Moses. God raised up Moses. At alam natin ang kasaysayan ni Moses. And then Moses said, matitigas ang ulo ng mga Hebrew people. Moses, I'm gonna destroy them in the wilderness at sa'yo ko pagsisimulain ang malakas na magiging bansa. And then Moses said, no, Lord. Kapag hindi mo po kami nadala sa promised land, aakalain ng mga tao na hindi mo kaya kami dalhin at hindi ka Diyos. Ganun ang argument dun eh. At hindi mo kaya palang dalhin. So ang Diyos ay alam natin sinusubukan lang ng Diyos si Moses. Kung sa panahon ngayon siguro kapag ang isang leader ng religion o preacher ay gahaman sa kapangyarihan at sa anumang pananalapi, sasabihin, sige Lord, kung kalooban mo, sige po. And then, marami akong pera na ito, marami akong magiging lahi. So si Moses, no, namanhik ang katulad ni Moses sa Diyos, ibig sabihin nakiusap na wag po Panginoon. Unang-una, very humble si Moses. Kaya lang siya hindi nakarating sa promised land kasi sabi ng Diyos sa kanya, Moses, talk to the rock, talk and it will burst water from it. Ang ginawa niya, pinalo niya ng maraming beses eh. Ang tigas yung mga Israelita kayo. Gusto niyo ng tubig? Gusto niyo ng tubig? Sabing ganun. Di ba? Sa ating kapag emotion natin mataas. Gusto niyo ng tubig? Pinalo ng pinalo. Pak. Hindi nalugod ang Diyos. Why? Bakit hindi nalugod? Kasi sabi ng Panginoon, just speak. Magsalita ka sa bato at bubukal. At yung batong pinalo niya, that was symbol of the coming Christ. Na bubukal ang water na nagbibigay ng buhay, yung tubig. So medyo sumablay si Moses doon dahil nga sa emosyon, sa katigasan ng ulo ng mga Hebreo. Kaya minsan ang emosyon ng isang nangangaral ay mataas kapag meron siyang frustration. Dapat sa isang organisasyon, sa isang leader, sa isang mananampalataya, sa isang sambahan, kapag nakita niyo yung isang pastor niyo mataas ang emosyon na alam natin lumalabas na siya sa grace ng Panginoon, somebody must stop his or her back. Are you okay, pastor? I'm gonna you can sit down there. I'm gonna tell the people what you want to tell. What do you want to say for them? Dapat ganon. Hindi mo pababayaan yung leader mo. Mataas na yung emotion niya eh. Merong namamagitan. Kaya nga si Jeremiah eh. Pag mataas ang emotion niya, sino ang tagapamagitan niya? Sino ang inuutusan niya? Yung writer niya, yung secretary niya, si Baruch. Mamabasa niya sa Jeremiah, si Baruch. So hindi nangangahulugan na leader ka, ay magagawa mo na ang gusto mo, ang galit mo sa harapan ng iyong kongregasyon. Hindi po dapat ganun. Hindi dapat ganun. So si Moses, nagkamali siya. Inamin niya naman. Kaya hindi siya nakapasok. Sabi ng Diyos, hindi ka makakapasok sa promised land, makikita mo lang sa malayuan, pero si Joshua na aking in-appoint, kapalit mo, siya ang makakapasok doon. So ang will ng Diyos sa tao, sa mankind, ay to save them from their sins. Sa kasalanan natin. Kasi, ang kasalanan natin, yun ang magtutulak sa atin dun sa kapahamakan sa eternal damnation. Example, si Abraham, nung siya'y namamagitan, sapagkat ang will ng Diyos sa mankind ay maligtas. Ang sabi dito makikita natin sa Book of Genesis. Kahit sa Genesis lang. Kahit sa Genesis chapter 18. Your father Abraham rejoiced. Ito yung sa Book of John.
Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. That was Jesus said. But in Genesis chapter 18, nung dumating ang tatlong visitors, two of them were angels, and one of them was the Lord. Tandaan nyo, yung kausap ni Abraham sa Genesis chapter 18, yung isa doon, he is the pre-incarnated Jesus Christ. Sa Old Testament pa lang, nag-i-exist na ang Christ, ang pre-incarnated Jesus Christ. Pag sinabing pre-incarnated Jesus Christ, he wasn't yet born by a virgin. But he, the second person of the Trinity, that he always appeared in the Old Testament as a man in human form with temporal body, na hindi katulad nung totally na naging human ang Panginoon, naging tao. Ito, nagpapakita siya in a form only of a man. Pero kapag hinawakan mo, ay tatagos lang yung kamay mo sa kanya. Just like ghost, nakausap niya. Pagkatapos mawawala na sa paningin mo. That was the pre-incarnate Christ. And sabi nga ng Panginoon sa kay Abraham, shall I hide from Abraham what I am doing? Nung gugunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah dahil sa matinding kasalanan nito ng karumal-dumal na immoralidad. And then what Abraham said, nagtanong siya na nagtanong sa Panginoon. Hindi masama magtanong sa Diyos, lalo na kung wala kang sagot sa suliranin mo. Magtanong kayo sa Panginoon. Si Abraham nagtanong sa Genesis chapter 18 verse 25. Sabi niya, Panginoon, kung merong matitinong mga tao ron, nagsimula siya, sabi niya, Panginoon, kung merong mga 50 righteous, gugunawin mo ba yung 50 righteous? Papatayin mo rin ba sa gunaw? Kasama ng mga masasama o yung wicked, yung 50? At sabi ng Lord, kung merong 50 ron, hindi. Hindi niya gugunawin. Nagtanong uli si Abraham, kung merong 45, nakataong matutuwid, gugunawin mo rin ba tulad ng mga masasamang tao na kasama nila ron? Hindi. Kung merong 40, hindi rin gugunawin ng Diyos kung may 40 na matutuwid na tao doon sa Sodom at Gomorrah. 30, hindi rin. 20, hindi pa rin. And lastly, sinabi niya, kung merong 10, dahil sa 10 ay hindi niya pa rin gugunawin ng Sodom at Gomorrah. Bakit itinigil na ni Abraham ang pagtatanong? Ibig sabihin, that's enough na sa tanong niya? That's enough na? Ano kayang nasa isip ni Abraham, ba't hindi niya tinuloy? Pwede pa naman 5, di ba? Ilan ang anak ni Lot doon? Di ba may 2 siyang anak? So, 4 sila. So, kung meron 5, naisip niya na kung may 5, ay ililigtas mo ba? Sasabihin ng Diyos, maaaring sabihin ng Diyos, dahil sa 5, ililigtas ko. 4 lang sila I-mathematics na muna natin, 4 lang. Maaaring iniisip ni Abraham, may mga asawa na kaya mga anak niya, ilang kaya sila ron? Dahil wala namang masyadong balita si Abraham na sa pamangkin niya na si Lot. So sinabi niya kung 10. Ngayon, very at ease si Abraham kasi kung may 10 wala pa silang 10 ron. So ang nasa mind ni Abraham na ililigtas pa rin ng Panginoon yung kanyang pamangkin at yung mga anak ni Lot tsaka yung asawa. Ang isa sa napakahalaga rito, hindi iniwanan ng Diyos si Abraham. Sa Genesis chapter 19 verse 24. Hanggang doon. Natanong ni Abraham na umuusok, sinusunog yung Sodom at Gomorrah. Yung mga scientists, yung mga archaeologists, they discovered that's long time ago, just recently, na mga if I'm not mistaken, mga 1980s, ganun. Yung lugar na yon, nung sinurvey nila ilalim,
ang dami yung charcoal dun sa lugar na pinagbagsakan ng mga brimstone na inaakala nila. Tapos naging part na ng lake. As in, sunog eh. Kita nila sa mga expedition ng camera nila, merong mga charcoal, sunog as in sunog na sunog, deep down. Because sinunog ng Diyos eh. Binagsakan ng brimstone eh. Binagsakan. Genesis chapter 19 verse 24, Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Kasi pumunta ang Panginoon doon. Yung pre-incarnated Jesus Christ. And then nagpabagsak ng brimstone from the Lord of the heavens. So dalabas na dalawa, Lord. Isang nasa earth at Lord na nandoon na nagpababa ng brimstone. Ibig sabihin, dalawang Lord o tatlong Lords. Isa lang. Ang isang nasa lupa, ang pre-incarnated Jesus Christ. At ganun din yon sa New Testament. Nananalangin ng Panginoon at yung Ama tumugon sa Kanya doon sa envelope ng clouds. This is my Son, whom I am well pleased. Listen to Him. Ikalawa, ang unang will ng Diyos ay i-save ang mankind. Kaya pinadala niya ang Panginoon. And God the Father sent the Lord Jesus Christ, and Abraham saw and rejoiced to see my day, he said. Jesus Christ said. Second, the Lord Jesus was born of a woman. Lagi natin tatandaan, kapag may nangaral sa inyo na hindi niya pinaniniwalaan na si Jesus Christ ay naparito in the flesh, hindi ipinanganak ng woman or virgin, he is an antichrist. He is from the devil. He is of the devil. And he is the devil. The Lord said in the Bible, in Matthew chapter 1 verse 23, at sa Isaiah chapter 7 verse 14, merong isang dalaga na ipanganganak niya ang isang sanggol at tatawaging Emmanuel, meaning God with us. Ayun ang meaning ng tinatawag na anak ng isang dalaga. Because Jesus Christ, our Lord, was born of a woman. Nung si Joseph, na asawa ni Mary, na engage, at nung makita niya si Mary na 3 months nang buntis o more than maybe 6 months or 3 months kasi nagpunta siya dun sa pinsan niya na si Elizabeth na dating barren pero meron siyang asawa talaga. At siya yung naging anak, ang naging anak niya ni Elizabeth ay si John the Baptist. So, si Mary, si John the Baptist ay pamangkin niya. Si Jesus Christ, nung sinabi ng anghel kay Joseph sa panaginip na don't be afraid to take Mary as your wife dahil yung pinagbubuntis niya is from the Holy Spirit and you will call His name Jesus. In the Old Testament, called Him Emmanuel. The meaning is God with us. But in the New Testament, the angel said, call Him Jesus, Yeshua, meaning God saves. Sino ang nagliligtas? Ang Diyos. Sino ang kasama natin habang nasa lupa ang Panginoon na nangangaral? Ang Diyos. Call it Emmanuel in Hebrew. And in Hebrew, His name is Yeshua, meaning God saves. Ayun ay nasa Matthew 1, verse 21 hanggang 25. Ang mission ni Jesus Christ at ang ministry niya ay naihayag na nung panahon to ng Roman Empire. Jesus' mission and His ministry
foretold na sinabi ng Matthew chapter 1 verse 21, Jesus Christ, ang ministry niya, ang mission niya ay He will save His people from their sins. Saan tayo ililigtas ng Panginoon? O saan ililigtas yung mga Jew muna? From their sins, hindi from the Roman Empire. From their sins. Because any Roman soldiers from the Roman Empire maninikluho din kay Jesus Christ. Kasi, nung ang Panginoong Kristo ay umakita sa langit, as many as like 100 and thousands of Roman soldiers na-convert kay Jesus Christ. Tandaan niyo yan, na-convert siya. Even yung pumako kay Jesus Christ, mga Germans sila, Germans. Dahil ang Germany ay part ng Roman Empire. Mga Germans sila. Anong ginawa ng mga Germans na to? Mga Anglo. Tinatawag na Saxony. Yung mga mga German tribes yun. And then they went to England. Kaya nga England English Anglo. Yung mga Saxony. And then they form a United Kingdom there. Iba pa yung mga tao ron, yung mga Britons. Makikita niyo sa istoryan. So sila, yung mga na-convert na soldiers na ito, magmula doon sa centurion na sinaksak yung tagiliran ng Panginoon at tumulo yung dugo at tubig sa kanyang mata na bulag, nakakita. That was the last miracle na ginawa ng Panginoon nung bago siya ilibing. Ang mission ng Panginoon ay na-foretold na ng Bible. He got Lord Jesus Christ redeem us under the curse of the law. Yung curse ng law, which is death, penalty, ni-redeem tayo ron. Death penalty ng kaluluwa natin. Meaning as in, eternally separated ka na sa Diyos. Tayo, yung kaluluwa natin, dapat doon tayo sa hell kasi God is a holy God, and if we are sinners, and if our sins is still in us, hindi kailanman tayo makakapasok sa kapahingahan ng Diyos, which is heaven. But Jesus Christ redeemed us under the curse of the law. According to sa Galatians, that we might receive the adoption as sons. Because we were Gentiles. We were not born Jew or Hebrew. Subalit itong mga Jew na to, they rejected Jesus Christ, and then the gospel of salvation went into the Gentile world para tayo ang maligtas. Para magngit-ngit sila sa galit, gnashing their teeth. Yung mga teeth nila na talagang dinanashing nila na maririnig na maririnig. Ganun ang mangyayari. Maraming Jew pupunta sa hell, sa impyerno. Tandaan nyo. Marami. Hindi naman sinabi ng Panginoon na maliligtas sila lahat ang dumating siya. Ilan lang, makikita nyo sa Bible, ilan lang yung mga, yung religion ng Jewish religion ngayon na until now meron sila. They're just like fathers. They're just like their fathers and their grandfathers na patuloy na pinapersecute si Jesus Christ. Pero when they die, do you think maliligtas sila dahil hawak nila yung Torah, yung Law of Moses? Hindi. Yun ang magiging ano nila, witness against them. Yung binabasa din nila. But for us, because since we are saved by grace through Jesus Christ, that we might receive the adoption as sons, nung tinanggap natin siya, wala na tayo sa ilalim ng curse ng law. Anong law ang sinusunod natin ngayon? God, through Jesus Christ, gave us a new law. Christ's law must be fulfilled sa atin. Ano ang law ng Panginoon? Tandaan nyo, hindi yung law na katulad ng mga binabasa ng mga Jewish people until now. Our law na tinanggap natin sa Panginoon is this, sa John chapter 13 verse 34, Jesus Christ said, "A new commandment from
Christ, dito sinabi niya, a new commandment, love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples if you have love one another. Mag-ibigan kayo. Yung pag-ibig dito, inuulit ko sa Greek word na ginamit is agape. Unconditional love. Eternal love. Diyos lang ang may kakayahang gumawa nun. Yung pag-ibig na yun. Kung nasa atin si Kristo, we can love our brothers and sisters. Even though we don't like each other, aalisin ng Diyos yun. Yung discrimination sa kapwa-tao. Sapagkat tayo ay minahalang Panginoon ng agape love nang walang anumang kondisyon. Tinubos tayo ng Panginoon, hindi para tayo ipahama, kundi para tayo ay dalhin sa Kanyang kaharian. Ang salvation, ang gospel of peace, ay nasa atin kapag ang Panginoong Kristo ay tinanggap natin sa ating mga puso't buhay. Mga kaibigan, ang sinasabi kong ito ay maaring hindi ko na ulitin sa susunod. Tandaan ninyo, there's only one God and mediator between God and man sa atin. The man, Christ Jesus. The Lord God who became man. He took our sins and He died on the cross. 2,000 taon na nakakalipas. At itong Christ na ito na ipinako sa krus ng Calvary ay muling babalik para sa iyo, sa akin, at sa ating lahat ng mga nanampalataya. Huwag na tayo maghintay pa ng tinatawag na walang kabuluhang paghihintay. Let's accept Jesus Christ and then wait for Him until He return. God bless sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Magpakailanman. To God be the glory in Jesus' name.